Ang kwento ni Tomby. Magandang umaga ho, Tita Celia. Gising na po ba si Joselito? Maaga ho dapat kami ngayon eh. Pupunta po kami sa simbahan ng Santo Tomas. Nakapangako kami na tutulong sa gawain ng simbahan ngayon eh. Sa totoo lang po, si Joselito pa nga po ang nagpresenta. Kaso mukhang nakalimutan niya yata eh. Bungad niya rin din sa tiyahin. Nang mga panahong ito, si Reden ay nasa edad 15 anyos. Habang ang pinsan naman na si Joselito, nasa 17. Parte na ng panata ng magpinsan na tumulong sa simbahan lalo na sa mga paglilinis. Tumugon naman ng tiyahin na antayin na lamang ang pinsan. Gigisingin na lang ito ni Tia Celia. Wala namang nagawa si Reden kundi maghintay. Dahil wala siyang ibang makakasama sa paglalakad papunta sa simbahan. Tignan mo to si Joselito. Hindi na talaga nagbago eh. Kung hindi naman dahil sa kanya, nananahimik na lang sana ako sa bahay. Wika ni Reden sa sarili habang magkasalubong ang kilay. Tamad na binata si Reden. Ngunit napipilitan ito dahil kapag napapadaan si Joselito sa tahanan, ibinibili ng nanay ni Reden na palalahanan ang pinsan sa mga gawain sa simbahan. Dahil relihiyosa ang mga magulang, kasiyahan ng mga ito na makitang naglilingkod din ng anak kahit sa simpleng paraan. Ang aga mo naman Reden eh. Di ba ang sabi ko, mamayang hapon pa tayo maglilinis? Para saktong andun si Father, makakapagmerienda tayo. Ngayong umaga, siguradong yung mga masusungit na matanda lang yun nandun. Siguradong puro utos na naman ang gagawin ng mga yun sa atin. Wika ni Joselito. Hindi tayo pwedeng abutan ng gabi sa simbahan. Hindi mo ba nababalitaan yung mga nababagat sa mga kabarangay natin? Natigil na nga sa pangaharana sila kuya simula nang habulin sila ng napakalaking itim na aso eh. Kaya nga ang sabi nila nanay, agahan na lang natin. Talagang baragatan daw yung isang parte ng daan papunta sa bayan eh. Yung may malaking puno ng akasya. Kaya ang mabuti pa, magbihis ka na at nang matapos tayo kaagad. Tugon ni Reden. Bantog sa lugar ang maraming kwento tungkol sa napapadalas na bagat at pagpapakita ng mga nilalang malapit sa puno ng akasya. Mismong kuya ni Reden ang nakaranas ng pambabagat nang minsan silang mangharana sa kabilang barangay. Madalas, maitim na asong lagpastenga ng tao ang makikitang sumasabay sa paglalakad. Humahangos at naglalaway. Ayon pa sa iilang nakasaksi, sobrang haba din ng mga kuko nito. Alam mo rin din, huwag kang matakot sa mga ganyan. Tandaan mo, naglilingkod tayo sa simbahan eh. Ang sabi ni Lolo, di ba? Kapag malapit ka sa Diyos, lalayuan ka naman sa samang elemento. Wika ni Joselito. Nakagad namang binatukan ni Reden. Sira ka talaga. Ang ibig sabihin ni Lolo, kung nagsisimba ka, ni isang beses, hindi nga kita nakitang nagsimba eh. Nagpupunta ka lang dun para sa libreng merienda. Ang mabuti pa, tara na nang maaga tayo makauwi. Tugon ni Reden. Hindi nagtagal naglakad na ang magpinsan sa mahaba at liblib na daan papunta sa bayan.
Nasa 20 minuto din ang kailangan nilang lakarin bago makarating ng simbahan. Dahil maaga pa, marami pa silang taong nakakasalubong. Nang may makita silang puno ng bayabas sa unahan, nagunahan pa ang magpinsan sa mga hinog na bunga ng puno. Habang tumatakbo, nakita nila si Mang Ben na kilalang manggagamot sa lugar. Aba, Joselito, magdahan-dahan ka dyan sa puno at baka mahulog ka na naman. Napapagod na ako sa kakagamot sa'yo eh. Ngayong buwan pa lang, 4 na beses ka nang dinala sa akin ng nanay mo. Wika ni Mang Ben. Ngunit may katigasan talaga ang ulo ni Joselito. Magandang umaga ho, Mang Ben. Sinusubukan lang po naming makakuha na makakain eh. Pupunta po kaming simbahan ngayon para maglinis. Pero wag po kayo magalala. Magaling na po yung mga pilay at sugat ko ngayon eh. Tugon ni Joselito. Ayan, dyan ka magaling. Hindi ka natatakot mabalian pero magpatuli. Hindi mo magawa. Wika ng matanda. Natatawa pa ito habang naglalakad papalayo sa dalawa. Huwag na kayong magpapagabi pa sa simbahan. Panahon ng bagat ngayon. Baka matsyempuhan pa kayo. Dagdag ni Mang Ben. Nagkatinginan na lang ang magpinsan. Matapos ang pangunguha ng bayabas, muli na silang naglakad. Ang sarap talaga ng bunga ng puno na yun insan no? Kumpara doon sa may simbahan, mas matamis tong nasa gilid ng kalsada eh. Wika ni Reden. Habang walang tigil sa pagnguya ng hinog na bayabas. Paano? Nakikita ko yung kalabaw ni Mang Crispin na laging umiihi dun sa puno eh. Kaya siguro ganito katamis. Tugon ni Joselito. Ngunit bigla silang natahimik nang mapadaan sa parte na tinatawag na bagatan o lugar ng bagat. Paano ba naman? May babaeng nakatayo sa puno ng akasya. Nakaharap sa kanila. Habang tahimik silang pinagmamasdan. Nahiya naman ang dalawa dahil hindi umaalis ang titig sa kanila ng dalaga. Magandang araw ho. Makikiraan lang ho kami ha. Wika ni Reden. Nakangiti lang din naman sa kanila ang dalaga. Hindi na ito tumugon sa dalawa. Nang makalampas doon lang muli nagsalita ang magpinsan. Reden, nakikilala mo ba yung babae kanina? Ngayon ko lang nakita dito sa atin yun ah. Wala namang maganda dito sa atin eh. Kaya sigurado kung hindi natin yung kabarangay. Wika ni Joselito. Subalit maging si Reden, hindi kilala yung babae. Nagtataka ito no kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng pag-abangan na masasakyan. Doon pa sa walang tao. Muling sinubukan ni Joselito na lingunin yung babae. Kaya marahan niyang niliko ang katawan. Ah, naroon pa din naman ah. Akala ko multo eh. Wika ni Joselito. Puro ka talaga kalokohan eh. Mamaya, pagpakitaan ka talaga ng bagat. Tignan natin kung magawa mo pang biro. Tugon ni Reden. Ilang minuto pang paglalakad.
at narating na nila ang simbahan. Masaya naman si Joselito dahil naroon na ang pari. Ibig sabihin lang, makakakain na naman siya ng masarap na merienda. Likas na mabait ang pari ng simbahan at magiliw sa mga bata. Kilalang kilala nito si Joselito dahil sa sobrang kakulitan. Ngunit naroon din ang pinakaiiwasan nilang matandang deboto na mahilig mag-utos. Ganun na nga ang nangyari. Bago pa man makalapit si Joselito sa pare, sinalubong na siya ng matandang babae. Inutusang magigib ng tubig para sa mga didiligang halaman. Wala namang nagawa ang dalawa kundi sumunod. Inabot na sila ng hapon sa paglilinis dahil sa dami ng utos ng matanda. Tila naging libangan na nitong magmando at magsungit. Bakit kaya palaging mainit yung ulo niyang matanda sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama. Isa pa, naglilingkod siya sa simbahan eh. Dapat mabait siya. Reklamo ni Joselito. Hayaan mo na. Alam mo, ang sabi nila nanay, ganyan lang daw talaga pag tumatanda. Umiiksi ang pasensya at palaging galit. Hayaan mo na. Tatanda din naman tayo eh. Kaya igalang mo na lang. Ikaw na din ang nagsabi na kapag naglilingkod sa Diyos, dapat mabait. Kaya ikaw, magtinutinu ka na. Tugon ni Reden sa pinsan. Kahit mas bata pa ito kay Joselito, mas matanda itong mag-isip kesa sa pinsan. Maya-maya pa, tinawag sila ng naninilbihan sa simbahan. Oras na ng merienda, ang pinakahihintay ni Reden at Joselito. Masayang nagpakabusog ang magpinsan. Nagawa pang manghingi ni Joselito ng maibabaon pa uwi. Tumawa naman ang mga tao sa simbahan nang marinig ang binata. Bandang 3:00 nang matapos nila ang paglilinis. Nagpaalam na itong sila Reden sa kura paroko, habang nakatitig naman sa kanila ang masungit na matanda. Subalit bago makaalis ang dalawa, muli silang tinawag na matandang masungit. Buong akala ni Joselito ay uutusan na naman sila. Ngunit may inibot lamang ito sa magpinsan. Luya? Ano pong gagawin namin dito sa luya, Manang? Tanong ni Joselito. Ilagay niyo lang yan sa bulsa niyo. Abay anong oras na at maglalakad pa kayo pa uwi. Siguro naman alam niyo na. Madalas ang pagpapakita ng bagat sa matandang puno ng akasya na nadaanan niyo. Proteksyon yan nang hindi kayo makuha. Tugon ng matanda. Nalito naman ang magpinsan sa narinig. Ang buong akala nila panay kasangitan lamang ang alam na matandang babae. Kaya naisip na lang ng dalawa na masungit lang talaga ang itsura nito. Nagpasalamat sila Reden at nagbadali ng umuwi. Habang naglalakad, unti-unting pinapapak ni Joselito ang mga baong pagkain. Hindi na ito nakapaghintay pang makauwi para lantakan ang mga karne at mga kakanin. Hanggang sa nakaramdam ito ng tawag ng kalikasan. Hindi na maipinta ang mukha ni Reden. Halos mawalan ito ng hininga sa pagpigil ng tawa. Sige na, magbawas ka na dyan sa damuhan. Bilisan mo lang ah.
Magtatakip silim na oh. Tingin ko, alas 5 na yata eh. Wika ni Reden. Ngunit kahit anong pilit ni Joselito, nahihirapan siyang dumumi dahil sa dami ng bayabas na nakain kanina. Para itong buntis na nanganganak sa pag-ire. Habang butil-butil na ang mga pawis sa noo. Todo tawa naman si Reden sa itsura ng pinsan. Halos 1 oras pa ang tinagal nila sa lugar. Hinang-hina na si Joselito at gusto lang mapaiyak sa sakit ng tiyan. At sa kabutihang palad, nailabas ni Joselito ang kanina pang nais idumi. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Wala nang liwanag na makarating sila sa parte ng kalsada kung saan sinasabing naroon ang bagat. Ngunit wala na silang pagpipilian. Ito lamang ang tanging daan pauwi sa kanila. Para hindi matakot, pakanta-kanta na lamang ang magpinsan habang binabaybay ang lugar. Kaliwat kanan ang pag-ikot ng mga mata at nag-aabang kung may lalabas bang aso at susunggaban sila. Sa sobrang nerbiyos, napasipol pa si Joselito na dumagdag sa takot ni Reden. May pamahiin noon na bawal sumipol tuwing gabi dahil nagtatawag ito ng mga hindi nais na bisita. Makakalampas na sana sila sa matandang puno ng akasya. Ngunit biglang may nakakatakot na tunog na narinig ang mga ito. Sinubukan nilang hanapin kung saan yun nagmumula. Ngunit gano'n na lang ang takot na naramdaman ng magpinsan. Nang makita ang nag-iisang ibon, nakatayo sa tabi ng puno ng akasya. Sobrang laki nito. Kaya alam nilang hindi ito normal na ibon lamang. Mas malaki pa yon nang hindi hamak sa magpinsan. Nanlambot ang tuhod nila nang idinilat ng nilalang ang mga mata. Namumula ito at mabagsik habang nakatitig sa kanila. Hindi naman maunawaan ng dalawa kung paanong kahit anong subok nilang sumigaw at tumakbo. Hindi nila ito magawa. Reden, anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Shoo! Shoo! Lumayo ka dito! Pagtataboy ni Joselito sa ibon. Uy, Joselito! Huwag mong galitin! Baka sugurin tayo eh! Tugon ni Reden. Hindi na alam ng dalawa ang gagawin ng mga oras na yon. Wala namang pumipigil sa kanila ngunit hindi sila makagalaw. Nakatitig pa rin sa magpinsan ang nilalang. Hanggang sa mula sa malaking ibon, nagpalit ito at naging aswang. Pasugod na sa dalawa ang nilalang para dagitin sila. Natigil ito nang makarinig sila ng boses na matandang babae. Sinasabi ko na nga ba, hindi ordinaryong bagat ang narito. Ang lakas naman ng loob mo. Dito ka pa talaga sa lugar namin ng aswang. Sigaw ng matanda. Kasabay ng pagkumpas ng kamay na may hawak na mahabang buntot pagi. Sa bilis ng pagkumpas nito, lumalangit-ngit sa hangin ang latigo. Akmasa ng akyat sa puno ang aswang. Subalit nakapitan nito ng latigo at humampas sa lupa ang katawan. Ngunit nanatiling matapang ang aswang.
Hindi ito nagpatinag sa buntot pagi at sa husay ng matanda sa pakikipaglaban. Tangkapasanan nitong suguri ng matanda. Subalit mula sa hawakan ng latigo, tinanggal ng matanda ang nakabalot at lumabas ang tinik ng pagi. Itinarak niya yon sa mukha ng aswang upang pigilan ang pagkagat sa kanya. Gumulong sa kalsada ang aswang sa labis na sakit bago ito naging aso at muling tumakas papasok sa kakahuyan. Ayos lang ba kayong dalawa? May nasaktan ba sa inyo? Tanong ng matandang masungit. Nauutal pa si Reden na nagpasalamat sa matanda. Sinabi ng binata na wala naman silang natamong pinsala. Mabuti na lang at eksakto ang pagdating ng matanda. Aling Minerva, bakit to sinundan niyo pa kami sa daan ang dilim na po eh. Nakakahiya naman. Wika ni Joselito. Oo nga po. Tsaka, paano niyo po natutunan yung gamit sa buntot pagi? Ang husay niyo pong nilabanan yung aswang eh. Pwede din ho ba ako matuto sa pakikipaglaban kagaya niyo? Tanong ni Reden. Tsaka na yung mga tanong niyo. Ang mabuti pa, tumayo na kayo nang maihatid ko na kayo. Tugon ni Aling Minerva. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. May malaking aso na lumitaw sa kakahuyan at sinugod sila. Nagawa nitong makagat sa paa ang kawawang matanda. Napansin nila ang sugat nito. Kaya siguradong yun din ang aswang na nakaharap nila kanina. Hindi naman matigil ang pag-agos ng dugo mula sa malalim na pagkakakagat ng nilalang sa matanda. Ayos lang ako. Madali kayo. Ang importante makarating tayo doon sa kabahayan. Nang lubayan na tayo nitong aswang. Wika ni Aling Minerva. Ikaw muna ang humawak ng latigo, Reden. Kapag lumapit, huwag ka mag-aalin lang ang hatawin ng buntot pagi ah. Ako na muna ang bahala sa matanda. Wika ni Joselito. Walang humpay na winasiwas na Reden ang buntot pagi habang naglalakad patalikod. Si Joselito naman, inalalayan si Aling Minerva. Jose, Reden, kayo ba yan? Sus Ginoo, anong nangyari sa inyo? Pumasok muna kayo sa bahay. Teka, sino itong... Natigilan si Mang Ben nang makilala ang matandang babae. Minerva, ikaw na ba yan? Tanong ng matanda. Mang Ben, mamaya ka na po matulala. Nasa likod po. Nakasunod lang sa amin yung aswang. Baka madagit pa tayo eh. Wika ni Reden. Kagad na pumasok ang apat sa loob ng tahanan ng matanda. Dito tinignan ni Mang Ben ang sugat ni Aling Minerva. Napag-alaman nila Reden na magkababata ang dalawa at manunugis ng aswang ang pamilya ni Aling Minerva. Habang dating mangkukulam naman itong si Mang Ben. Ibig sabihin, magkaaway sila noong kabataan. Hindi inaasahan ni Mang Ben ang kalaban niya dati. Magiging pasyente niya ng mga oras na yon. Ngunit kagad naputol ang kamustahan na may dumamba sa pinto ng tahanan. Galit na galit ang aswang dahil nakatakas ang pagkain.
Ilabas niyo ang dalawang bata. Hayaan ko kayong mabuhay. Basta ibigay niyo sa akin ang dalawang bata. Ilang buwan na ako nagpipigil na hindi kumain ng tao. Pero sa bango ng dalawang yan, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Wika ng aswang. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo. Hindi ka namin tanggap dito, aswang. Huwag mo nang antayin abutin ka ng mga taong bayan. Siguradong mamamatay ka sa kamay nila. Tugon ni Mang Ben. Ngunit imbis na matakot, mas lalo nitong nilakasan ang pagwasak sa pinto. Nang hindi ito mabuksan, lumipad ang nilalang at bumelo sa pagbulusok. Pababa direkta sa bubungan. Nais nitong butasan ang bubong na makapasok siya sa tahanan ni Mang Ben. Ngunit tila nagkamali ang aswang. Nadurog ang muka nito nang tumama sa bumungan ng matandang manggagamot. Solido ang mga kahoy na nakasuporta sa bubong at dagdag pa. Busog iyon sa orasyong pamproteksyon. Laban sa mga nilalang kagaya ng aswang. Nako, mukhang nakuha ng aswang ang hinahanap niya. Binalaan ko na siyang umalis eh. Pero matigas ang ulo. Yan tuloy. Nang lumabas ang tatlo sa tahanan, halos hindi makilala ang itsura ng nilalang. Dahil sa sobrang pagkadurog ng muka. Nagpasya naman ang matanda na kapag lumiwanag, sasamahan na lang niya ang mga binata pauwi sa kanila. Alam mo, Minerva, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero tila yata nalipasan ka na ng kalakasan mo. Hindi na tayo buwabata. Siguro naman panahon na para ipasa mo sa mas batang henerasyon ang karunungan at kakayahan mo. Wika ni Mang Ben. Aba, kanino ko naman ipapasa? Dito sa dalawang lampang batang ito. Baka mauna pa akong mamatay sa konsumisyon at nerbiyos niyan. Tugon ni Aling Minerva. Ngunit nakangiti namang nakatitig sa kanya ang magpinsan. Tumugon na lamang ang matanda na pag-iisipan niya muna. Tutal kailangan niyang magpagaling ng sugat sa paa. Kinaumagahan. Lumantad sa kanila ang walang saplot na katawan ng dalaga. Durog ang bungo at wala ng buhay. Napagtanto naman ng magpinsan na ito yung parehong babae na nakita nila habang papunta sa simbahan. Matapos ang pag-uusap nilang apat, ilang minuto pa ang lumipas. Inihatid na ni Mang Ben at Aling Minerva ang magpinsan sa kani-kanilang tahanan. Labis naman ang pasasalamat ng mga magulang nila Reden kay Aling Minerva at Mang Ben. Kung hindi dahil sa agarang pag-aksyon at kung hindi sinundan ang dalawang bata, maaaring malagim ang kinahantungan ng magpinsan. Hanggang sa lumipas pa ang maraming panahon, mas napalapit sila kay Aling Minerva. Ngunit dumating ang araw na hindi inaasahan. Dala ng katandaan. Unti-unti nang bumabagsak ang katawan ni Aling Minerva. Hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay sa edad na 92. Nagawa namang maisali ng matanda ang mga karunungan kontra sa mga aswang at masasamang engkanto.
Pinamana ni Aling Minerva sa magpinsan ang mga kagamitan nito. Nakadepende na lang sa kanila kung pagyayamanin ba ang kaalaman o pananatiliin na lamang na isang alaala. Nang mga panahong ito, isang magsasaka si Tobal sa bayan ng Ibahay. Maagang pumanaw ang asawa, kaya mag-isa na lamang niyang tinaguyod ang dalawang anak. Kahit papano, naitatawid naman ni Tobal ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil bukod sa pagsasaka, tumatanggap din ito ng iba pang trabaho sa bukid, kagaya ng pag-aararo o paglilinis ng mga pilapil. Isang hapon habang nagpapahinga, dinalaw ito ng isa sa mga kumpare na itago na lang natin sa pangalang Relon. Paring Tobal, mabuti at naabutan kita dito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May trabaho kasi ako bukas at kakailanganin ko ng isa pang kasama. Ano, libre ka ba? Wika ni Relon. Dahil sa trabaho din ang hanap ni Tobal, kaagad naman itong pumayag. Ang hindi niya alam, ang lakad na ito ang siyang magpapabago sa kaniyang buhay. Kinabukasan, maagang naghanda si Tobal. Dahil ayon kay Relon ay susunduin siya nito ng mga bandang 7:00. Madaling araw pa lang ay nakapagsaing na ito. Binilinan niya ang dalawang anak na wag lalabas ng tahanan. Maya-maya pa, dumating na si Relon kasama ang dalawa pang kalalakihan. Kaagad na silang umalis. Habang nasa daan ay nagtanong si Tobal kung ano ang kanilang gagawin at bakit kailangan ng napakaraming tao. Ipinaliwanag naman ng kumpare ang kanilang mga gagawin. Mag-ukay lang naman tayo pare. Yaman din lang nandito ka na. Sasabihin ko sa iyo ang totoong trabaho natin. Wika ni Relon. Ayon dito, may natanggap silang tip na ang lugar na huhukayin nila ay isang markadong hukay na mga Hapon. May hinalang dito binao ng kayamanang nakuha nila noong sinakop nila ang Pilipinas. Bahagyang kinabahan si Tobal sa mga narinig. Lalo na nang sabihin ni Relon na pagmamay-ari ng pamahalaan ang lupaing huhukayin. Tanghali na nang dumating ang kanilang pangkat sa lugar. Kaagad na silang naglinis ng paligid. Tinanggal nila ang mga damo. Sinabi ni Relon na hapon na sila magsisimulang maghukay dahil baka may makakita pa sa kanila. Pagkagat naman ng dilim, kaagad nilang sinimulan ang paghahanap ng mga marka at palatandaan ng kayamanan. Ilang oras din ang ginugol nila sa paghahanap. Hanggang sa makakita ang isa sa kanilang kasama ng mga sulat sa isang bato. Mga simbolo ang mga ito at alam ni Relon ng ibig sabihin. Mga kasama, mukhang nahanap na natin ang tamang lokasyon. Maganda na kayo para makapaghukay na tayo. Pre, dito ka lang sa tabi ko ah. Wika ni Relon. Kaagad naman nilang sinimulang hukayin.
Medyo malalim na ang nahukay nila ngunit wala pa rin silang nakikitang palatandaan ng ginto o kahit ano pang kayamanan. Pre, parang wala naman yata dito yung hinahanap natin eh. Baka naman naunahan na tayo. Wika ni Tobal. Halos 6 na talampakan na ang nahukay ng kanilang mga kasama. Ayon ito sa mga tuntuning nakasaad sa simbolong nakaukit sa bato. Hindi pre, alam ko nandito pa yun. Imposibleng may makakuha ng kayamanan na yun pre. Ako ang may hawak ng orihinal na mapa eh. Ito oh. Tugon ni Rilon. Habang binubuklat ang mapa sa harapan nila Tobal. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, bigla na lang nilang narinig ang isa sa mga naghuhukay na may nakita itong isang maliit na banga. Dali-dali naman nila itong pinuntahan upang tignan. Nilinis ni Relon ang banga at tinignan ang mga nakasulat dito. Inihahambing niya ito sa mga palatandaan sa mapa. Nanlaki ang mata ni Relon nang malaman niyang tugma ang mga nakasulat sa banga. Nahanap na natin sa wakas. Mayaman na tayo pare. Hindi ka na magtitiis sa pag-aararo ng bukid mo. Makakabili ka na ng makinarya at kayo naman. Mabibili niyo na ang mga gusto niyo. Wika ni Relon. Masayang masaya si Relon at Tobal na mga sandaling iyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, may masamang binabalak ang kanilang mga kasama. Bigla na lang pinagpapalo sa ulo si Relon na naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Kinuha ng isa sa mga ito ang banga at binuksan. Ikaw, Tobal. Huwag kang aalis dyan kasi susunod ka din namin. Hayaan mo muna kaming namnamin ang kayamanang nakuha namin. Wika ng isa sa mga kasama na si Doming. Kaagad nitong pinalo ng piko ang banga. Pagkabasag, tumambad sa kanila ang napakadaming gintong barya. Halos hindi magkaugaga ang mga kalalakihang iyon sa pagpulot ng mga ito. Nang maisilid na nila ang mga ginto sa isang sako, kaagad binaling ni Doming ang tingin kay Tobal. Nagmakaawa pa ito sa kanila. Ngunit tinuluyan pa din ito ng kasama ni Doming. Matapos nilang hampasin ng pala sa ulo si Tobal, kaagad din silang umalis. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Tobal. Maging ang pandinig ay halos nawala din. Nang bigla na lang tila may kung anong bagay ang nagliwanag mula sa banga. Nakita niyang lumutang ito sa hangin at lumapag sa mga palad. Matapos yun ay nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising si Tobal na binubuhat siya ng 2 katao sakay ng isang stretcher. Laking gulat naman ng mga ito nang makitang kumilos si Tobal. Kaagad nagsisigaw ang mga bumubuhat sa kanya dahil sa takot. Amalanhig. Mga kasama, amalanhig ang isang to. Sigaw nito, sabay bitaw sa stretcher. Napaaray naman si Tobal nang bumagsak siya sa lupa. Aray ko po, ang sakit naman. Hindi ako malanhig no? Buhay na buhay kaya ako. Tugon ni Tobal habang hinihimas ang puwetan. Pero, imposible. Kanina lang patay ka na eh.
Hindi ka na nga humihinga. Wika ng lalaki. Biglang naalala ni Tobal ang nangyari nung gabi bago siya nawala ng malay. Alam din niya sa sarili na namatay siya. Oo nga no. Teka, ang huli kong naaalala, pinalo ko sa ulo ng piko eh. Tapos, hindi na naituloy ang sasabihin. Naalala ni Tobal ang maliwanag na bagay na dumapo sa kamay. Bago tuluyang nawalan ng malay. Dali-dali niyang kinapa ang bulsa. Ngunit wala naman siyang nakita na kahit ano. Tinanong niya ang mga kalalakihang bumuhat sa kanya. At swerte namang may inipon pala itong kagamitan mula sa lugar. Ipinakita sa kanya ang basag na banga. At isang pirasong itim na bilog na halos kahugis ng isang barya. Napakakintab nito. Halos kasing laki ng 5 piso. Habang pinagmamasdan niya ang bagay na yon, kaagad siyang nilapitan ng isang matandang lalaki. Aba teka, kilala kita. Hindi ba ikaw si Tobal, ang anak ni paring Fermin? Anong ginagawa mo dito sa lupa ko? At bakit tila nagkapatayan? Ano bang nangyari kagabi? Tanong ng matanda na si Mang Oka. Inaya din ito si Tobal na umuwi na sa tahanan upang doon na lamang pag-usapan. Alam din ng matandang maaaring sensitibo ang kanilang tatalakayin. Kaya minabuti nitong silang dalawa lang ang makakarinig. Pagkarating sa tahanan ng matanda, kaagad niyang inalok na makakain si Tobal. Pinagbihis niya din ito dahil punong-puno ng dugo ang damit ng tao. Matapos nitong maayos ang sarili, kaagad niyang sinalaysay sa matanda ang nangyari nung gabing yon. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil sa mga narinig. Napailing na lamang ito at sinabing, Ay nako, ang mga tao talaga kahit kailan. Pero Tobal, mabuti na lang at hindi ka nila hinatian ng mga bariyang yon. wika ni Mang Oka habang humihigop ng kape. Bakit naman po Manong? Ano po bang meron sa bariyang yun? Tanong ni Tobal. Nagtataka ito sa sinabi ng matanda. Kaagad namang pinaliwanag ni Mang Oka ang lahat. Alam mo Tobal, may isang lumang kwentong kumakalat sa kabayanan noong panahong musmus pa lamang ako. Ayon sa matatanda noon, meron daw isang banga ng mga gintong barya ang binaon dito mismo sa pagmamayari kong lupain. Yun din siguro ang dahilan ng gobyerno kung bakit nila pilit itong kinakamkam. Pero maiba ko iho, ang mga bariyang nakita niyo, may kasama bang itim na bato na parang 5 piso kalaki? Pagpapaliwanag ng matanda. Kaagad namang ilabas ni Tobal ang sinasabi nitong bagay. Manong, ito po ba yung tinutukoy niyo? Opo, kasama po ito ng mga barye. Tugon ni Tobal habang pinapakita sa matanda ang bagay. Napatayo sa kinauupuan si Mang Oka nang masilayan ang bagay na yon. Diyos ko, ba, ma, mahabaging langit.
totoo nga ang kwento ng tatay ko, Tobal. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nung naganap yung paghuhukay, namatay ka ba? Tanong ng matanda kay Tobal. Tumango ng marahan si Tobal dahil maging siya hindi sigurado sa mga naganap. Ngunit isang bagay lang ang alam niyang nangyari at iyon ang pagkapaslang ng kanyang kumpare na si Rilon. Muling naupo si Mang Oka kay Tobal. Nagsimula na itong magkwento. Ayon sa matanda, ang mga bariyang nasa loob ng banga ay pagmamay-ari ng mga sinaunang Pilipino. Hindi ito nabibilang sa yamang kinamkam ng mga Hapon noong sinakop nila ang bansa. Inipon ito ng mga ninuno natin bilang tributo o kabayaran sa mga kasalanan nilang nagawa sa kanilang kapwa. Ang mga bariyang ito ay tinatawag na daga o sa salitang Tagalog ay alay. Kadalasang nag-aalay ang isang tao matapos itong makapatay ng kapwa. Ibinubulong nito ang nagawang krimen sa barya sa paniniwalang sasama sa gintong barya ang kaluluwa ng pinatay. At hindi ito maghahangad ng paghihigante. At sa tuwing mapupuno ang isang banga, nilalagyan nila ito ng isang makintab na batong dinasala ng mga babaylan upang magsilbing patanod o tagabantay. Ang hawak mong bato ay isang sagradong gamit mula sa mga diwata, Tobal. Yan ang patanod ng banga. Kailangan mong mahanap ang mga kalalakihan yon bago pa mahuli ang lahat. Ito ang katungkulang nakaata sa iyo. Kapag hindi mo na ibalik ang mga barya sa banga, magkakaroon ng matinding kaguluhan. Wika ni Mang Oka. Bigla namang kumunot ang noo ni Tobal. Dahil hindi niya lubos maunawaan ang mga nangyayari. Pero Mang Oka, bakit niyo po ako tinanong kung namatay ako? Ang alam ko lang po kasi, nawalan ako ng malay matapos lumapag ng bagay na to sa palad ko eh. Tugon ni Tobal. Nagulat ang matanda sa narinig. Ha? Anong sinasabi mo? Lumapag sa kamay mo ang bagay na yan. Nagbibiro ka ba, Tobal? Dahil kung totoo man ang sinasabi mo, hindi magandang pangitain kung kusang sumama sa iyo ang patanod na yan. Iisa lang ang ibig nitong sabihin. Humihingi ng paghihigante ang mga kaluluwang nasa barya. Magmadali ka, Tobal. Bago pa mahuli ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ang patanod mismo ang magtuturo sa iyo kung saan mo mahahanap ang mga taong kumuha sa barya. Paliwanag ng matanda. Kaagad nang umalis si Tobal. Ngunit bago siya tumuloy sa misyon, dumaan muna ito sa pamilya. Nagpaalam siya sa kanyang asawa na mawawala ng ilang linggo para sa isang trabaho. Pumayag naman ang asawa. Ngunit lingid sa kaalaman niyang ang trabahong tinutukoy ni Tobal. Lubha itong mapanganib. Matapos niyang magpaalam ay kaagad din siyang tumuloy. Bitbit nito ang isang itak at may sukbit pa itong baril sa tagiliran. Sinabi na lang niya sa asawa na para sa sarili niyang proteksyon ng mga iyon. Nagkalat sa pupuntahan niya ang mga masasamang loob. Pagkalabas ng bayan, kaagad niyang dinukot sa bulsa ang bato at kinausap. O ano? Saan na tayo unang pupunta ngayon? Tanong ni Tobal.
Ngunit hindi naman tumugon ang bato. Napailing na lang siya at natawa sa sarili dahil kinakausap niya ang isang bato. Magpapatuloy na sana ito sa paglalakad nang bigla itong makakita ng isang pangitain sa isipan. Nakita niya si Ingo, ang isa sa mga kasama niyang magukay. Nakaupo ito sa isang tindahan habang nakikipag-inuman sa iba pang kalalakihan. Alam niya kung saan matatagpuan ang tindahang kinaroroonan ni Ingo. Kaya kaagad niya itong pinuntahan. Pagkarating sa lugar, naroon nga ito. Pasimple niya itong nilapitan ngunit hindi napansin ni Ingo gawa ng nakatalikod ito sa kanya. Hanggang sa napatingin kay Tobal ang isa sa mga kalalakihang kainuman ng taong pumatay sa kanya. Oy lalaki, anong kailangan mo? Bakit ang sama mo yatang makatingin sa kasama ko? Sita ng lalaki kay Tobal. Kaagad naman siyang napaatras. Dahil nagsipagtayuan na din ang tatlo pang kasamahan nito. Ngunit hindi pa din lumingon si Ingo. Sa halip sinabi nitong hayaan na lamang at ituloy nila ang kanilang inuman. Pero napalingon si Ingo nang magsalita si Tobal. Nasaan ang mga gintong barya? Tanong ni Tobal. Nanlaki ang mga mata ni Ingo nang makitang si Tobal ang nasa likuran niya. Ilang beses pa nitong kinusot ang mga mata para matiyak na hindi siya niloloko ng paningin. Tobal, buhay ka? Wika ni Ingo. Habang umaatras palayo kay Tobal, kaagad naman itong tumugon. Sa kasamang palad, oo eh. Buhay ako. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung saan niyo dinala ang mga barya. Tugon ni Tobal. Pero natawa na lamang si Ingo at muling nagsalita. Wala na ang mga ginto, Tobal. Naibenta na namin at ito ngayon. Nagpapakasasa kami sa kinita namin. Bakit hindi ka na lang makisali sa amin? Halika, o-order pa ako ng maraming inumin. Wika ni Ingo. Ngunit biglang bumunot ng itak si Tobal. Itinutok ito sa leeg ni Ingo at sinabing, hindi niyo alam kung ano ang kalapastangan ng ginawa niyo. Hindi kayo nag-iisip. Ngayon, kung ayaw mong tagpasin ko ang ulo mo, sabihin mo sa akin kung nasaan pa ang ibang ginto. Wika ni Tobal. Sabay diin ang talim sa leeg ni Ingo. Dahil sa takot ay napilitan itong magsalita. Nakaidam yan, Tobal. Siya ang umawak ng malaking bahagi eh. Kami ni Domeng, binigyan niya lang kami ng tigilang piraso. Tugon ni Ingo. Nilubos na ni Tobal ang pagpiga ng impormasyon kay Ingo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito alam kung saan nagpunta si Damian. Bigla na lamang itong nawala ng walang pasabi. Sinamahan din ito si Tobal sa isa pa nilang kasamahan. Swerte naman hindi nito ginalaw ang mga bariyang binigay sa kanya. Dahil inuusig ito ng konsensya sa ginawa nila kay Relon at Tobal ng gabing yon. Nang mabawi na ni Tobal ang ilang piraso ng ginto, kaagad na siyang nagpatuloy sa paghahanap kay Damian. At sa pamamagitan ng patanod na hawak, natuntun niya ito sa isang liblib na bahagi ng aklan.
Nagtanong-tanong pa ito sa mga taga doon tungkol dito. Ngunit limitadong impormasyon ang binigay sa kanya ng mga tao dahil hindi naman nila kilala si Damian. Kaya ang ginawa ni Tobal, pinuntahan na lang niya ito sa kubong tinutuluyan. Hanggat maaari ay ayaw ni Tobal magkaroon ng kaguluhan. Nang marating na niya ang kubo, laking gulat niya dahil bigla na lang nagsisigaw si Damian. Base sa tinig nito, tila may kung ano itong kinakatakutan. Kaya hindi na nagsayang pa ng panahon si Tobal. Kaagad niyang pinasok ang kubo at natagpuan si Damian na nakaupo sa isang sulok habang hawak ang isang supot. Nanginginig ito. Dilat na dilat ang mga mata na nakatitig sa isang bahagi ng silid. Damian, sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Ano bang nakikita mo? Tanong ni Tobal. Ngunit hindi naman tumutugon si Damian. Sa halip may tinuro ito sa bandang likuran ni Tobal. Dahan-dahan naman siyang napalingon. At saktong pagtingin niya, hinambalos siya ng isang nilalang na may hawak na isang napakalaking pamalo. Tumalsik si Tobal palabas ng kubo dahil sa lakas ng pagkakahampas sa kanya. Nawasak ang dingding ng tahanang tinutuluyan ni Damian. Kaagad namang tumayo si Tobal. Nakita niyang papatakbo papunta sa kinatatayuan ng nilalang. Dali-dali siyang bumunot ng itak para salubungin ito. Kahit hindi niya alam kung makakayanin ba niya itong kalabanin. Sinuong niya ang pagsalakay ng napakalaking elemento. Ngunit laking pagtataka niya dahil nagagawa niyang pigilan ang pamalo ng kalaban. At ang mas matindi, naitutulak pa niya ito paatras. Ikaw ba ang may hawak ng patanod ng mga barya? Ibalik mo sa akin yan. Hindi yan napapagay dito sa mundo ng mga buhay. Kabamakan lamang ang dulot nito sa inyong mga tao. Wika ng nilalang. Kaagad namang natigilan si Tobal at nilabas ang hawak na bagay. Ito ba ang hinahanap mo? Ibibigay ko sa iyo to. Pero hayaan mo munang magawa ko ang misyon ko. Ang ipunin ang lahat ng barya para maibalik ito sa kanilang pahingahan. Tugon ni Tobal. Dito napagtanto ng nilalang na mabuti ang hangarin ng tao. Kaya binaba nito ang sandata. At sa mismong harap ni Tobal, nagbago ito ng kaanyuan. Mula sa isang napakalaki at nakakatakot na anyo, naging isa itong matipunong lalaki na nakasuot ng mahaba at gintong kasuotan. Dito na natatapos ang misyon mo. Ako na ang bahala sa mga susunod na akbang. Ibigay mo sa akin ang patanod. Sa kamay ko bilang isang tagapagbantay. Magagawa kong ipunin ang lahat ng barya at ibalik ito sa himlayan. Masyadong mapanganib ang patanod sa kamay ng isang tao. Pero ipinakita mo sa akin ang totoong pagkatao mo. Malinis ang hangarin mo. Kailanman hindi ka nasilaw sa kinang ng ginto. Ang totoo sa oras na bitawan mo ang patanod. Sasama sa bato ang kaluluwa mo. Pero dahil sa sakripisyong ginawa mo, ipagkakaloob ko sa iyo ang buhay mo. Nawa ay gamitin mo ito sa maayos. Ituloy mo ang kabutihan mo.
pagpapaliwanag ng nilalang. Marahang lumapit si Tobal at inabot ang hawak na bato. Kasabay nito ang biglaang panghihina hanggang sa tuluyang nawalan ng malay. Laking gulat nito dahil nang imulat ang mga mata, nasa loob na siya ng kanyang tahanan, kasama ang anak at asawa. Napangiti nilang si Tobal at pabulong na nagpasalamat. Akmang tatayo na sana siya nang bigla siyang nakaramdam na tila may kung anong tumutunog sa bulsa. Dinukot niya ito at nanlaki ang mga mata. Nang masilaya ng higit 20 piraso ng gintong barya. Kasabay nito, nakarinig siya ng isang tinig sa isipan. Gamitin mo yan para sa kaunlaran ng buhay mo. Naway isa puso mo pa din ang walang sawang paggawa ng kabutihan, Tobal. Wika ng tinig. Hanggang sa kasalukuyan, nagmamay-ari na ng isang tindahan ng bigas si Tobal. Ginamit din niya ang halaga ng ginto para mapalaki ang taniman. At sa tuwing aani sila, madalas silang nagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad. Napakalaki ng pasasalamat ni Tobal dahil sa ikalawang buhay na pinagkaloob sa kanya at sa karanasang minsan niyang nahawakan ang isang patanod